ang salitang God's will o kalooban ng Diyos na abused at na misused. Lahat na lang kalooban ni Lord. Kalooban ni Lord na ikaw ang mapakasalan ko. Kalooban ng Diyos na ipahiram mo sa akin ang kotse mo. Kalooban ng Diyos na ipag-grocery mo ako. Kalooban ng Diyos na magpastor ako. Lahat na lang God's will. And those words, God's will, usually pag sinabi sa iyo ng tao, kalooban ng Diyos, may magagawa ka pa ba? Kasi nga naman, kalooban na raw ng Panginoon. That's why that word, God's will, have been misused and abused. Sasabihin ng ibang tao sa iyo, kalooban ng Diyos yan na naghihirap ka. Ito talaga narinig ko sa pastor. Kalooban ng Diyos na may cancer ka. Para bagang ina-associate natin na kapag may mga struggles sa ating buhay, kapag may challenges tayong nararanasan, kaya ako nagkasakit, kalooban to ng Diyos. Kaya malubha yung sakit ko, inalaw ng Diyos to para parusahan ako. Tinatapik lang ako ng Panginoon. May sinasabi lang ang Panginoon sa akin. Posible, pero posible ring wala. Posible rin na hindi kalooban ng Diyos yung hirap na nararanasan mo, kundi consequences lamang ng maling desisyon. Hindi kasi lahat ng mga sorrow, struggle sa ating buhay ay epekto ng kalooban ng Diyos. Minsan kaya tayo naghihirap kasi meron tayong series of choices na nagkamali and as a consequence, naapektuhan ang ating kinabukasan. Hindi mo naman pwedeng isisi lagi kay Lord yan. Si Lord naman pinapahirapan ako. Kalooban ba talaga ng Diyos na maghirap ka? Tingin mo ba ang Diyos nandun sa langit at tinitignan ka? Saya-saya ng batang to, no? Pahirapan natin. Bigyan ng problema yan. Tingin nyo ba ganyan ang Panginoon? Brutal ba ang Diyos? Cruel ba ang Diyos? Nasasabihin niyang pahirapan yan, bigyan niya ng cancer, bigyan niya ng malubang sakit, hayaan mo mabaon yan sa utang? No, it's not God's will for us. Amen. In fact, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-associate ang kalooban ng Panginoon sa mga pangit na bagay sa iyong buhay. Naalala ko dito si Naomi sa scripture. Bihira mabanggit si Naomi sa mga Bible studies, pero si Naomi po ay mother-in-law ni Ruth. Maraming tragedy ang nangyari kay Naomi. And then si Naomi kasi foreigner siya sa isang lugar, at dahil sa mga hirap na kanyang naranasan, gusto niya na uling magbalik bayan. Nung nagbalik bayan siya, yung mga kapitbahay niya tuwang-tuwa. Uy, nagbalik na si Naomi. Naomi, kamusta? At tingnan niyo ang sagot ni Naomi sa Ruth chapter 1 verse 20. Ang sabi niya, "Huwag niyo akong tawaging Naomi. Don't call me Naomi," she responded. "Instead, call me Mara." Now, the word Mara, yung pangalang Mara, ang ibig sabihin niyan, bitter. Mara Clara. Kaya nga si Mara, di ba, ginugulpe sa pelikula. Siya yung kawawa. Kasi ang ibig sabihin ng Mara, mapait. Bitter. Na yung salitang Naomi, ang ibig sabihin, princess. So ayaw niya na magpatawag ng princess. Sabi niya, "Wag niyo akong tawagin princess. Tawagin niyo akong mapait." Bakit daw? Watch this. "For the Lord Almighty has made life very bitter for me." Oh, that's interesting. Ang sabi ni Naomi, si Lord ang nagpahirap sa akin. Kagagawan ito ng Panginoon. Ano sabi niya pa? "I went away full, but the Lord has brought me home empty." Nung umalis ako dito, ang dami-dami kong pera. Nung umalis ako dito, ang dami-dami kong pag-aari. Ngayong uuwi ako, walang-wala ako. Bakit niyo pa ako tatawaging Naomi? Why call me Naomi when the Lord has caused me to suffer? Tingnan niyo, isinisisi niya sa Diyos yung kanyang suffering. Para sabi niya, "The Almighty, capital A, has sent such tragedy upon me." Ang sinasabi ni Naomi, kagagawan ito ng Diyos. Kung bakit ako dumaranas ng hirap. Kung talagang mabuti siyang Diyos, ba't niya iaalaw na maghirap ako? Huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Pero ang tanong ko sa inyo, talaga bang ginusto ng Diyos na maghirap siya? Talaga bang ginusto ng Diyos na siya ay maghirap sa kanyang buhay? Hindi. Ang definition ng God's will, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, the will of God is always good, pleasing, and perfect. Tingnan niyo to. Good, pleasing, and perfect. Ang will ng Lord, GPP. Ano yung GPP? Good, pleasing. So kapag tinanong ka, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? God's will for me is good, pleasing, and perfect. So yung nangyari kay Naomi, hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. So wag natin i-associate na porket may karahasan, kung porket may aksidente o trahedya sa ating buhay, ay kalooban ito ng Diyos na mangyari sa aking buhay. Kaya tuloy ang mga Pilipino ngayon, para ma-reverse itong God's will daw, na nahihirapan sila, maghahanap tuloy ng ibang Diyos para magpala sa kanila.
Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na si pastor sa'yo. Amen? Dahil in-associate natin na kaya ako naghirap dahil kay Lord, so ngayon naghahanap tayo ng ibang Lord na magpapala sa atin. Kaya maraming Pilipino, paniwalang-paniwala sa pampaswerte. Feng Shui, Fairy Godmother, Zodiac sign. Ang kanilang destiny ay nakasalig dun sa paglinya ng mga bituin. Ang sabi ng aking zodiac sign, ngayong araw na ito, suswertehin ka. Ba, suswertehin ako ng araw na ito. Kaya yung buong araw niya, paniwalang-paniwala siya talaga doon. Isinasalig natin, naghahanap tayo ng Diyos na kaparabagang magre-reverse ng mga tragedy sa ating buhay. Kaya pag pakiramdam mo malas ka, maglagay tayo ng pusang hip-hop. Alam niyo yung pusang hip-hop? Gumagano na pusa sa mga tindahan, pusang hip-hop. 'Di ba? Na wala namang alam gawin kundi magganon lang. Pero kapag pinagpala at kapag dumaki ang negosyo, pag dumami ang dahil yan sa hip-hop na pusa. Biruin mo, walang ginawa yung pusa kundi magaganon lang. Siya pa ang may pakina kung bakit ka pinagpala. Bakit naghahanap tayo? Kung ano-ano sinasabit natin sa pintuan, sa bakod natin, sa bintana natin, pampaswerte ito. Pero tatandaan nyo, anything that reminds you of the deity of God is an idol. Anything. It is an idolatry. Because it's very clear. Sinabi ng scripture sa atin. Last week, kung di nyo napanood, nasa YouTube na ngayon. Paano natin malalaman ang God's will? God's will is found in God's Word. Wala nang iba. Dito po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Iko-confirm ng salita ng Panginoon at magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ang tanong, tayo ba ay naka-tune in sa direksyon na gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon? Kasi kahit nagsasalita ang Diyos, kung hindi ka naka-tune in, hindi mo siya maririnig. Sino sa inyo nakakaalala pa ng radyo noon? Sino sa inyo nakakaalala pa noong unang panahon, meron pa tayong radyo? Wala na, mga Gen Z yata kayo eh. Amen? Naalala niyo yung radyo before? Diba? Papansin niyo, no? Meron akong certain frequency, but I'm not hearing anything. So what I need to do is to look for... Papansin niyo mga kapatid? Amen? We are trying to fine-tune, no? So papansin niyo mga kapatid, we cannot hear it clearly, pero alam natin meron doon. So ang tanong, kapag pinihit ko ba to at narinig ko siya, ibig ba sabihin nun, ngayon lang nagkaroon ng radio station na yon? Hindi, matagal nang may radio station. Kanina pa siya nagsasalita, pero hindi ko siya naririnig kasi hindi ako naka-tune in sa frequency niya. So hindi yan ngayon lang ginawa. Matagal nang meron doon, kanina pang umaga siya nagsasalita, pero hindi ko siya marinig. Bakit hindi ko siya marinig? Kasi mali yung frequency na meron ako. So ibig sabihin, in order for me to really hear the voice of God, in order for me to have an accuracy, for my spiritual ears to hear the word of God, I have to fine-tune and make sure that I'm on the right frequency. Naunawahan niyo mga kapatid. So it's very important for us to ask the question, so ngayon pag-uusapan natin, paano natin mai-improve yung ating accuracy to hear clearly the voice of the Lord? Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid is, paano natin madidetect ang presensya ng Diyos? Paano ma-heighten yung ating ability to hear the Word of God? Paano natin malalaman at maririnig ang boses ng Panginoon para hindi natin ma-miss ang mga regalo, mga milagro at sorpresa ng Panginoon na Kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin? Everybody say, I am ready for this. So una, para tayo ay makapag-fine-tune at siguraduhin nating nasa tama tayong frequency, you have to check your, number one, closeness. Everybody say closeness. So closeness is very important. Bakit po? Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3, yung text natin today, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. So alam natin ang story kanina. Si Samuel narinig niya ang boses ng Panginoon 3 times. Pero ang tanong, bakit niya narinig? Kasi ang sabi ng scripture, yung kanyang tinulugan is actually in the tabernacle near the ark of God. And if you are a Christian, alam nyo na ang ark of God symbolizes what? The presence of God. So yung proximity mo sa presence ng Lord ay magbibigay ng accuracy para marinig mong malinaw ang boses ng Diyos.
At para sa lahat ng mga bashers ko dyan na kinukuha lang tong clip na to nilalagay sa TikTok, kaya tuloy nababash ako, wala naman akong kaaway, gusto ko lang sabihin na pag sinabi nating closeness, we are not referring to a physical demographic closeness. Na sinasabi, kaya siya kailangan pupunta pa, dapat pala nasa 6th floor ako para mas malapit sa langit, mas maririnig ko ang boses ng Panginoon. Ang sinasabi natin is yung spiritual closeness. Yung spiritual intimacy natin sa Panginoon. Yung proximity mo sa presensya ng Diyos ang susi para marinig mo ang kanyang boses. Bakit po? Kasi kahit ang Diyos tahimik, sagot ng Diyos yun. Even His silence is His answer. Even in His silence, He speaks. Kaya kapag ang Diyos nagsalita, kailangan focus tayo. Tune in tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At kung hindi ka magiging purposeful na maging close kay Lord, kung hindi mo gugustuhin na maging malalim ang relationship mo sa Panginoon, hindi mo mapipinpoint ang mga distractions sa iyong buhay. Tahimik ka. Amen? Bakit? Kasi kapag ikaw ay purposeful, alam mo, distraction lang to. Kung gustong-gusto mo talagang yumaman, alam mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa pagyaman mo. Alam mo, distraction lang to. Nag-guess nyo? Naalala nyo pag may mga exam tayo before, in-announce yung exam 2 weeks ago, pero hindi ka muna magre-review? Kasi matalino ka eh. Scholar ka eh. Kaya magre-review ka on the night of the examination. At dahil on the night of examination, magkakraming ka, focus na focus ka. Bawal kang istorbohin. Sabi ng nanay mo, magugas ka ng pinggan. Ma, I'm studying. So ibig sabihin, kaya mong mag-focus. So alam mo na pwedeng may mga distraction. Alam nyo ang reason kung bakit maraming Kristiyano ngayon hindi makadiscern? Kasi hindi sila purposeful sa ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi mo ma-eliminate ang mga distractions sa buhay mo kung hindi ka mamumuhay ng may purpose. You have a purpose. God has a plan for your life. Amen. And living in God's purpose benefits the next generation. Let me just tell you this. Kapag ikaw ay namuhay ng may purpose, kahit yung mga anak mo makikinabang. Kapag ikaw ay purposeful, pati mga apo mo makikinabang. In fact, the moment that you said yes to the Lord, maraming tao nag-benefit dahil sa yes mo. When I said yes 10 years ago to pastor this church, I say this modestly, pero naniniwala ko that my yes have benefited a lot of people. What about your yes? What about your yes? What about your yes? Kung mag-yes ka lang, makikinabang ang mga tao nakapaligid sa iyo. Kung magiging purposeful ka. So stop living aimlessly. Live with a purpose. At ang purpose natin dito natin matatagpuan. Ito ang magkokorek sa iyo. Ito ang magtuturo sa iyo. Ito ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Wala pong iba. Kaya pansinin niyo mga kapatid, every single Sunday, lagi kong ini-impart sa inyo ang importansya ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi si Pastor Stephen nagkakamali. Pero ito ang ating sandigan, hindi ho kami perpekto. Kahit po yung nakatayo sa stage na ito, nagkakamalit, nagkakasala din. May kahinaan din po kami. Tao din po ako. Pero kapag dito tayo nagtiwala, kahit bumagsak si Pastor Stephen, dahil dito nakasalig ang pananampalataya natin, it doesn't matter. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? All scripture is God-breathed. Hiningahan ng Panginoon, and the word of God is useful for teaching, useful for rebuking, useful for correcting, useful for training in righteousness. Pakibasa yung last part. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So this is important. Sino sa inyo, pag binasa nyo to, binabasa din kayo? Ito lang po. Mahilig ako magbasa ng libro. Pero ito lang po yung klase ng libro, pag binasa mo, binabasa ka. Ito lang po yung klase ng libro na kapag pinag-aralan mo, pinag-aaralan ka. This is the smartest book in the world. So if you're just reading this for science, you're just reading this to prove our faith wrong, if you are just reading this for history, you're missing a lot. Pag binasa mo to, itinuturo ng Diyos sa iyo kung anong tama. At kapag binasa natin to, kapag mali ang ating ginagawa, itinutuwid tayo ng Panginoon. So ibig sabihin, every time I read the word, pinapakita ng Lord sa akin kung ano ang tamang daan at ano ang maling daan. Not necessarily yung bagong daan at dating daan. Pero ang tinuturo ng Diyos is yung tamang daan at yung maling daan. Family talk. Alam mo mga kapatid, problematic
ang lahat ng nagkiklaim na Christian sila. Pero kapag nagkakasala, walang maramdamang conviction. If you are an authentic, genuine Christian, and when you sin, you don't feel conviction, something is wrong. Ang malupit pa dito, wala kang maramdaman pag nagkakasala, and I don't say that to condemn anybody, pero wala kang maramdaman pag nagkakamali ka, pero pag kinorek ka, offended ka. Bigla ka nagkaroon ng pakiramdam nung kinorek ka. Pero nung nagkakamali tayo, wala. Hindi ko to sinasabi dahil hindi ako nagkakamali. Nagkakamali po ako. Pero ang sinasabi ko, ginagawang manhid ng kasalanan yung puso natin. Huwag kayong pumayag. Ito po ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Yung intimacy natin sa Panginoon, yun ang magdadala sa atin para mas lalo nating marinig ang tinig ng Diyos. Number 2, paano natin ma-fine tune at magiging accurate yung ating hearing ability sa Panginoon? Number 2, clarity. Ano yung una? Closeness. Number 2 is clarity. Ano sabi ng 1 Samuel chapter 3, verse 4? Suddenly, the Lord called out, Samuel! Yes? What is it? He got up, he ran to Eli, and he said, Here I am. Did you call me? Sabi ni Eli, hindi kita tinawag, bumalik ka sa iyong pagtulog. 3 beses ito nangyari, no? Si Samuel natutulog, tinawag siya ng Panginoon. Watch this, narinig niya yung boses, pero hindi niya kilala. So malabo. Amen? Narinig ko, may narinig akong prompting, pero hindi ko sure. Akin ba yun? O si Lord na yung nagsasalita sa buhay ko? Agree? So sa panahon, ito ang tip ko sa inyo, sa panahon na malilito ka, saan ka pupunta? Facebook? Poll tayo. Survey lang po. Tingin nyo si Lord to? O ako lang to? No, you go back to the Word of God. Pastor, Gen Z na ngayon, 2023 na. These are 1,000-year-old scripture. Now, those people na nagsasabi noon, hindi nagbabasa nito. Kasi kung binabasa mo to, alam mo kung gaano to ka-relevant sa ating generation. Because ang sabi ng scripture, the Word of God is alive and active. And I can prove that to you. Na this simple, quote and quote, para sa nakikinig sa Spotify, this simple Bible scripture na nabibili mo sa National Bookstore is the solution for your physical, emotional, and spiritual needs. Let me prove that to you. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang sabi rito, the Word of God is alive and active. Hindi sinabing dead and passive. Because the Word is not dead and the Word of God is not passive. Kahit na 2023 na, I can tell you that this Word of God can speak to you relevantly sa ating kapanahunan ngayon. It is alive and active. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and the spirit, between the joints and the marrow, and it exposes our innermost thoughts and desire. So, ibig sabihin mga kapatid, every time you read the scripture, by the way, don't just read this alone. You will never understand it using your own intellect. Marami pong nagtangkang magbasa nitong lawyer, doktor, pero hindi nila maunawaan. Alam niyo kung bakit? Hindi edukasyon ang susi para maintindihan to. Kasi may mga kilala ko hindi nakatapos ng pag-aaral pero iba ang pagkaunawa nila rito. Bakit? Kailangan pag binabasa natin to may tulong ng Banal na Espiritu. Why? Because it is the Holy Spirit that illuminates the Word of God. Na parang pag binasa mo siya, parang buhay na buhay siya. Na kahit na physical need, pangangailangan ng emosyon, at pangangailangan ng spirito, sumasagot ang Diyos. Balik mo yung verse, hindi nila ako mag-gets. Physical, pastor? Yes. Ano sabi ng scripture? The Word of God is alive and active, alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting through between the soul and the spirit. Asa ng physical, pastor? Hindi pa tapos eh. Between the joints and marrow. That's physical. Asa ng soul? Between the soul and between the spirit. Hey! Physical, emotional, and spiritual need, all are being addressed by the Word of God. And this Word of God exposes the innermost thoughts and desires. Ibig sabihin, every time you read the Word, mga kapatid, it illuminates, parang nagkakaroon ng liwanag. Halimbawa, pumasok ka sa isang kwarto, patay ang ilaw, kakadayat mo, nangayayat ka, di ba?
Kakadayat mo, yung singsing mo nalaglag. Gumulong ngayon sa madilim na kwarto. Ano ang una-una mong gagawin? Buksan ng ilaw. Very good. Pagbukas mo ng ilaw, ang tanong ko, pagbukas mo ng ilaw, yung ilaw ba iilaw lang sa singsing mo? Hindi. Iilawan niya yung buong kwarto, at dahil may ilaw na yung buong kwarto, yung singsing mo makikita mo. Tapos magugulat ka yung pustiso mo, nalaglag din pala. Nagkakasya yung sinasabi ko, kaya kapag ang Word of God binasa mo, iilawan niya yung buong buhay mo para makita mo kung ano yung hinahanap mo. Listen, pero minsan kahit hindi mo hinahanap, papakita ng Diyos. Amen. Ganun ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kasi ang sabi nga ng Psalms 119 verse 105, the Word is the lamp unto our feet and a light unto our path. So, everybody say lamp. Lampara. Now, ang lampara, katulad nito, pag gamit mo ba to sa kagubatan, maiilawan ba yung buong gubat? Ang galing ah. Parang alam na, narinig yun na to sa akin, no? Amen? Pag ilaw mo yung lampara, hindi niya maiilawan yung buong gubat, pero maiilawan niya yung susunod mong hakbang. Correct? Pero hindi lang naman lamp eh. Ang sabi ng scripture, balik mo yung Psalms 119. The Word of God is a lamp to guide and a light for my path. So yung lampara, kaya niyang ilawan yung susunod kong hakbang. Pero yung ilaw, kaya niyang ilawan yung aking daraanan. So ibig sabihin, anumang pangangailangan ko para sa next step, kaya ng Biblia. Anumang pangangailangan ko for the next 2 years, kaya nang ipakita ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Word of God hindi lang short term. Kaya niya sa iyo magbigay ng long term direction. Because the lamp illuminates your next step, but the light will illuminate the whole forest. It brings relevance for your everyday experience. What a powerful word. Pero still, my question, Pastor, is this. Ang ganda ng sinabi mo. Pero ang labo eh. Parang si Samuel ba? Alam kong may nagsasalita. Alam kong may prompting sa akin. Parang may nangungusap sa akin. Pero ang tanong, hindi ko maintindihan kung si Lord ba yun o hindi. And actually, I asked that question this week. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit nga ba maraming mga nananampalataya naman sa iyo, pero bakit parang pag nagsalita ka, ang labo? Huwag na kayo magtaas ng kamay, tango na lang. Kayo rin? Di ba? Parang alam mo nagsalita, pero ang labo. Alam mo, habang sinasabi ko yan, dinala ko ng Lord sa Romans 12:2, kung saan dinefine niya ang kalooban ng Diyos, yung GPP, good, pleasing, and perfect. Pero yung binasa natin kanina yung dulo na. Basahin natin mula sa simula. Are you ready? Ang sabi rito, do not conform to the pattern. Pag sinabing conform, makiayon. Yung hulmahan, ginaya mo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then, everybody say then. Now, yung salitang then is actually a word that signifies, kapag ginawa mo yung nauna, mangyayari sa yung susunod. So ano yung susunod? And then you will be able to test and approve what God's will is. Question, sino sa inyo gusto inyo magkaroon kayo ng ability na matest at mapatunayan ano talaga ang kalooban ng Diyos? Amen? Pero para mangyari yung then, kailangan mangyari yung nasa una. So, kapag walang renewal of mind, hindi mo talaga matitest if it is the will of God. Eh, ba't hindi renewed yung mind? Kasi nakakonform to the pattern of this world. Kapag pala ang isang tao masyadong consume ng mundo, hindi niya talaga maririnig ang boses. So we cannot discern His will as long as we conform to the pattern. So let us pray to the Lord na, Lord, I want to discern your will. But in order for you to discern God's will, ipabago muna natin ang takbo ng ating kaisipan. At huwag kayong magpa-pressure kasi every time you come to church and every time we listen to a powerful anointed word of God, our minds are being transformed. Sino sa inyo na bago ang takbo ng kaisipan ninyo dahil lagi kayo nasa church? Amen. Dahil subscriber kayo ng GSMNB? Amen? Bakit? Because every time you hear the word of God, your mind is being transformed. Ibig sabihin, you cannot discern His will. Hindi mo malalaman kung peke o totoo. Kasi nga, masyado kang lubog sa peke, hindi mo ma-discern yung totoo. Amen. Naalala ko kami ni Jenny, no, nung nag-anniversary kami nitong October lang, pumunta kami ng Hong Kong. Second time na namin yata pumunta ng Hong Kong. And,
Pero hindi pa namin nararating sa lahat ng mga nakapunta na ng Hong Kong, hindi pa namin narating yung tinatawag na The Peak. Kung saan dun sa The Peak, makikita mo yung buong Hong Kong, yung pinaka skyline ng buong Hong Kong from above. Pero hindi namin alam na dun pala sa The Peak, meron pang isang tourist attraction, ang tawag is Madame Tussauds. Kung saan yung Madame Tussauds is actually a wax museum ng mga famous people. So, ginawan nila ngayon ng wax figure, halimbawa yan, si Angelina Jolie, si Brad Pitt, si Nicole Kidman, si The Rock, andun din si Pia Wurtzbach in honor of Miss Universe, kasi kaka-Miss Universe lang, di ba? And then nandun din si Catriona Gray, na kung mapapansin nyo, lalo pag sa personal mo siya tinignan, pag malayo, kala mo talaga totoo siya. Kaya minsan, dahil parang totoo, pag nagpa-picture ka, para talagang kasama mo siya. At sinubukan kong magsalita, kinamusta ko siya, kamusta Pia? Hindi siya nagsalita. Kasi kamukha niya si Pia, pero hindi siya buhay. So pag nagsalita ako, hindi siya magre-reply. Alam nyo ang reason kung bakit minsan salita ka ng salita, wala nagre-reply? Baka mali. Yung iyong tinitignan na inakala mong totoo. You are looking for peace sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng peace. You are looking for joy sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng joy. Hindi porket nagbakasyon nakakapagpahinga. Lalo kung ikaw yung nagbayad. Hindi porket natulog tayo sa pinakamagandang kama ay guarantee na magkakaroon tayo ng malalim na. No. Amen. We can only find true rest, peace, and joy to the only source in the Word of God, which is alive. It may look the same, but it's not alive. Lalo po si Satan, fluent po yan sa pandaraya. Magaling pong mandaya yan, kapatid. Kaya kailangan nating ma-discern kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Because your ability to obey and hear the Word of God is crucial for you to receive the miracles of the Lord. Let me repeat. Your ability to hear and obey is tied up to your miracle. Your ability to hear and obey is tied up to your breakthrough. Do you want breakthrough in your life? Learn to hear. Learn to obey. Amen? Sige, pastor, gagawin ko yan. Makikinig ako sa Panginoon. Inya lang, gusto ko lang klaruhin, balansehin lang natin. Pero hindi naman ibig sabihin nito, na habang nasa bahay ka, you'll be stuck waiting for every single instruction. Halimbawa, Lord, nakaligo na ako. Ano pong isusuot kong t-shirt? Meron po kong gray, may white, tsaka may black. Speak, Lord, for your servant is listening. Lord, saan ako magpa-parking? Tatlo po yung parking spot dito. Saan po ako? Lord, I will wait for you. Naunahan ka na. May nakapag-park na. Kakaantay mo. Amen? Kakasabi mong, ano Lord ang aking susuot? Na-late ka na sa appointment mo. Marami sa atin hanggang ngayon, tinitignan natin na ang kalooban ng Lord is usually single out with this minute details of our life. Anong apartment po ang aking kukunin? Saang bangko po ako mag-o-open ng bank account? Anong kulay po kaya, Lord, ng sapatos ang susutin ko ngayon? Ano kung yung kurso ang kukunin ko sa college? Kapag ganyan ang mindset natin patungkol sa will of God, kailangan lahat ng iyong itatanong tama ka. At kung maitama mo man lahat, ang bagal mo. Kasi every single decision, you have to ask God, is this your will? No. The guidance is the Word of God. Let me repeat, the guidance is the Word of God. Sino po kaya, Lord, ang papakasalan ko? The guidance is the Word of God. Anong kurso po ang aking kukunin? Lord, reveal. Hanginan mo po, hanginan niyo po. Hanginan niyo po, Lord. Ilagay mo po doon. Ilagay niyo po doon. Kung ilalagak mo ang iyong pananampalataya sa hangin, hindi ka makakausad, kapatid. Amen? Now, ang will ng Diyos diretso, ang will ng Diyos malinaw. Yung choices natin everyday ay dapat in relation dun sa kalooban ng Panginoon. May narinig ako illustration, gusto ko i-share sa inyo. Halimbawa sa highway. For example, this highway. Now, this highway goes to this direction and this highway goes to that direction. And many of us are stuck na hindi tayo makapag-decide kasi nga inaantay natin ang will ng Lord. Na nagtatanong ka, Lord, saang lane po ako pupwesto? Sa inner lane? Sa middle lane? O sa outer lane? Ang sabi ng Diyos sa'yo,
Anak, kahit saan, basta yung highway papunta sa tama. Basta yung highway papunta sa kalooban ng Diyos. So kapag tinanong mo ang Panginoon, Lord, ano pong t-shirt ang aking susuotin? Ang sabi ng Lord, wag mo nang sayangin ang oras mong kakatanong. Kahit ano, anak. Basta yan ay makakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Siyempre, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng violence, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng wrong sexuality, malamang hindi kalooban ng Lord. The guidance is in the Word. Pero kung kulay lang naman pinag-uusapan natin, Pastor, giniiwasan ko kasi yung itim kasi demonic yan, di ba? Satanista yung mga itim na yan, di ba? Lahat po ng kulay, si Lord ang lumikha. So minsan nagtatanong ka, Pastor, ito sana all talaga to. Pastor, 3 nanliligaw sa akin. Sana all. 3 po nanliligaw sa akin. Sino po ba? Yung matangkad? Yung maputi? O yung mayaman? Ikaw ngayon, gulong-gulo ka. Sana all, gulong-gulo. Yung iba naman, stress na stress. Wala pa rin dumarating 30 plus na ako, wala pang dumarating. Buti ka na lang, at least 3 pa manliligaw mo No, 3. Yung maputi, yung matangkad. O, sabi naman ni Lord sa atin, yan bang 3 na yan, kumilala kay Kristo? Yan ba ay mananampalataya ni Kristo? Opo, Pastor. O di kahit sino sa kanila. Kung sino ang gusto mo, tatanungin ka na Lord, gusto mo ba? Opo. Gusto ka ba? Hindi po. O yun, problema talaga yan. Pag hindi ka gusto ng gusto mo, yun ang malaking problema talaga. Huwag mo na ipilit yan. Pero kung kayo naman ay parehong Kristyano, nagpapakalalim sa harapan ng Panginoon, genuine at authentic ang inyong pananampalataya, regardless yan kung sino, may mga personal standards and preference ka. Halimbawa, kasama sa criteria mo yung mabango. Siyempre, sino ba naman ang gusto ng mabaho, di ba? Gusto mo mabango. Amen? Pero hindi nasasabihin ng scripture, ang pakasalan mo, yung mabango. Wala dyan sa Bible niyan. Amen? Pero may certain highway na sinasabi ang Panginoon. Ito yung direksyon na dapat mong tahakin. Ngayon, kung sino sa 3 na yan, ikaw na bahala. Walang specific destiny sa karamihan ng mga bagay na pinagdadaanan natin. At sabihin natin, Lord, gusto ko na po mag-enroll. Ano po ba dapat? Architecture or business administration? Ang sabi ng Panginoon, anak, ang kalooban ko, makapagtapos ka ng pag-aaral. Architecture man yan, business administration man yan, engineering man yan, kung ano gusto mo, enroll ka. Basta ang kalooban ng Diyos, makapagtapos ka ng pag-aaral. So technically speaking, God's will is whatever. As long as papunta ito sa will ng ating Panginoon. Paano ko malalaman kung tama yung highway? The guidance is the Word. Nanay mo, dinala ka sa Toy Kingdom. Sana all nakakapag-Toy Kingdom. Kami ngayon, dati, chato lang, tsaka tansyan. Di ba, naalala nyo yung panahon na yun, mga goma, mga Rio, rubber band, ganun lang laruan natin. Ngayon, dadaling ka sa Toy Kingdom. Assuming na dinala ka ng nanay mo sa Toy Kingdom, hindi kayo yung bata. Dinala yung bata sa Toy Kingdom. Di ba sasabihin ng nanay, anak, pili ka ng laruan gusto mo. Pero wag to. Di ba? Ang daming choices, pero may mga specific boundary. Because boundaries are key to healthy relationships. Hindi po pwedeng masasabi mo mahal ka na walang boundary. Lahat may boundary. Amen? So, sasabihin ng Panginoon, okay, anak, pwede mong piliin ng kahit anong laruan dyan, pero wag to, nakakakuryente to. Wag to, nakakahiwa ito. Wag to, baka malunok mo to, mabulunan ka. So, may mga pinipigilan ng Panginoon kasi makakasama sa'yo. So, kapag sinabi ng bata, gusto ko po to, makakahiwa sa'yo, gusto ko po to, huwag mo ipipilit. Kasi marami namang inilaan ng Panginoon Ang sabi ng Lord kay Adam and Eve, pwede niyong kainin ng kahit anumang bunga ng puno dito sa Garden of Eden, except. Agree? Pwede kang pumunta sa lane na ito, wag lang sa highway na to. Komprende? So yun yung magbibigay sa atin ng clarity. Pero yung clarity, dependent sa intimacy. Kung hindi mo ito mababasa, hindi mo alam kung saan highway ka pupunta. So accuracy is found in your intimacy. Kapag alam mo ang karakter ng Diyos, alam mo kung paano niya i-handle ang circumstance, you know what would Jesus do? Alam mo, this is the will of God. Pero pag narinig mo, ay bitterness, pride, unforgiveness, hindi will ni Lord to. Amen? Alam mo kaagad kung anong will ng Panginoon Amen? Gusto niyo po bang maging klaro ang boses ng Diyos sa inyong buhay? Clarity. Gusto niyo bang magkaroon ng clarity? Open your Bible.
Yung ipis nyo sa bahay, lahat born again na. Yun na lang nagbabasa. Gusto na nga magpa-water baptize nun. Oh, parang yung mga Starbucks journal, di ba? Excited na excited maganap ng sticker. Di naman nagpaplano. May planner, walang plano. Di ba? Basahin ang salita ng Panginoon para magkaroon ng clarity. Amen? Last but not the least, and we will end with this. Ano yung dalawang bagay na pwede natin gawin para magkaroon ng fine-tuning and clarity? Closeness. Pangalawa, clarity. Saan kayang letter nagsisimula yung pangatlo? Pangatlo, consistency. Consistency. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 8 to 9. So the Lord called a third time. Everybody say third time is a charm. Amen. So the Lord called again for the third time. Amen. At sabi niya, once more, Samuel got up and went to Eli. And he said, "Here I am. Did you call me?" And Eli realized it was the Lord who was calling the boy. So notice mga kapatid, 3 beses siyang tinawag, hindi niya ma-recognize yung boses ng Lord, pero yung kanyang mentor, yung kanyang leader na si Eli, sabi niya na-realize, teka lang, hindi kaya si Lord na yung nagsasalita sa'yo? So hindi na-realize ni Samuel, pero na-realize ng kanyang leader. Pansinin niyo, ilang beses siyang tinawag? 3. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag gusto ng Diyos kuwanin ng attention mo, yung pagtawag niya consistent. Paulit-ulit niyang babanggitin yun sa'yo. Ipapakita ng Diyos. Balik mo yung verse 1. Because ang sabi ng verse 1, nung panahon na yon, ang word of God is very rare. Pansinin niyo, no? Those days, messages from the Lord were very rare. Uncommon. Uncommon yung word of God. Pero nung gabi na yon, 3 beses nagsalita. Paano nangyari yon? Very rare siya, hindi nagsasalita ang Panginoon. Pero nung gabi na yung 3 beses. Bakit? Gusto ng Diyos kuwanin ang attention ni Samuel. Ibig sabihin, if you want confirmation, kung yan talaga ang pagtawag ng Panginoon, ang God's confirmation is a series of confirmation. Ibig sabihin, kapag nakarinig ka ng so-called tinig, hindi lang yan isang beses. Iko-confirm niya yan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Iko-confirm niya yan sa mga circumstances ng buhay mo. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo. I don't want to be superficial. I just want us to live in the supernatural. Pero may mga pagkakataon, for example ako, Lord, ano ang gusto mong message namin na pag-aralan on Sunday? Amen? Hindi porke sabihin natin, kung ano mabuksan ko, Lord, yun na. Hindi. The Lord has to speak. And sometimes I receive a prompting to the Lord, okay, Lord, you want us to talk about hearing God's voice. Pero pagbukas mo ng TV, biglang mangungusap sa'yo, hearing God's voice. Pag nagbasa ka ng magazine, hearing God's voice. Pag nakita mo sa Facebook, hearing. It is a consistent reminder. Kaya nakukonfirm mo kasi paulit-ulit. Naunaman niyo mga kapatid. Because God has the ability to use even yung mga tao nakapaligid mo sa'yo. Si Samuel hindi niya ma-distinguish yung voice pero ginamit ng Lord yung kanya leader. Kaya minsan pag hindi mo marinig, hindi mo maintindihan, malabo, tanong mo leader mo. Tanong mo yung mga spiritual authority sa buhay mo. Kasi minsan, baka mamaya gustong-gusto mo lang, pero may nakikita sila na red flag. So, kung hindi siya confirm sa lahat, maaaring hindi. Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You need mature believers in your life that will confirm the calling of God in your life. Lalo kung yung sinasabi mong boses ng Diyos, pinagpapastor ka. Pinagpapastor po ko ng Diyos. Pinapag-resign po niya ako sa trabaho para ako'y makapagpatuloy sa Panginoon. Sure ka bang si Lord talaga yan? O baka gusto mo lang ng platform? Kasi kung gusto ka talaga ng Lord na maging pastor, i-confirm niya yan sa maraming tao. Alam niyo, bago ako naging pastor, it took me 3 years to say yes. You know why? Because I have to confirm it to different people. And I don't want to ask them. Sila mismo ang lalapit sa akin. Tinatawag ka ng Lord na magpastor. Tinatawag ka ng Panginoon para bitawan mo ang trabaho mo at ikaw ay mag-full-time para sa ministry. It will be confirmed consistently. Paulit-ulit. Sino sa inyo pag nag-a-apply kayo sa mga government agency, magpe-present kayo ng ID? Halimbawa, kukuha ka ng driver's license. Tatanungin sa iyo ng mga nandun sa LTO, Sir, pakita nga pong ID. Hindi kaya nga po kukuha ako ng license para magka-ID po ako eh.
Pero di ba, hihingihan ka ng ID. Minsan yung ibang government agency, 2 valid IDs pa. Bakit 2 valid IDs? Kasi hindi porket nagpakita ka ng isang ID, confirm ang identity mo. Kailangan maging consistent yung ID number 1 sa ID number 2 para masabing ikaw nga talaga yon. So kung sa ID nga may confirmation and validity, dapat sa Word of God meron lalo. Na hindi ka lang satisfied sa isa, kundi, Lord, ano pa? Magbigay ka pa po ng series of confirmation para malaman kung ikaw talaga po ang nagsasalita sa buhay ko. Meron mo bang tinuturo ang Panginoon sa atin? Amen? Halimbawa, hindi ako piloto, pero mahilig ako sa eroplano. Alam niyo ba mga kapatid na ang mga eroplano, tulad dito, bago siya lumanding, lalo kapag gabi, kailangan niyang ma-pinpoint yung runway. Narinig ko recently lang, merong isang flight papuntang Boracay, dahil mabagyo, pabalik-balik sila ng Metro Manila. Kasi nga, hindi ma-pinpoint ng piloto saan yung runway, hindi nyo makita. Kasi importante pong napipinpoint yung runway, kung saan ka lalanding. Pero para ma-pinpoint mo kung saan yung runway, lalo kapag gabi, hindi porkit nakakita ka ng isang ilaw, doon ako lalanding. Halimbawa, nakita mo to, uy, runway na siguro dyan, landing tayo. Magugulat ka, bundok pala. Hindi katulad sa dagat, pag may lighthouse, isang ilaw lang, sapat na. Pero sa runway, kailangan may series of lights na tuloy-tuloy, consistent. At yun ang magsasabi sa yung nasa tamang runway ka. Komprende? So ganun din sa will ng Lord. Kung yung piloto nga, maingat na maingat sa landing, dapat maging maingat ka rin kung ano magiging desisyon sa buhay. Para yung series of confirmation mula sa Panginoon, hanggat wala yung confirmation, wag mong ituloy. Kasi ang Diyos magkukonfirm. Amen? But not to the point naman, na para akala natin, si Lord lang talaga yung factors to consider para doon. As I've said, ipinakita niya na ang daan. Pero we also have to recognize, for example, the laws of nature. Amen. Halimbawa, law of gravity. Whatever comes up, must come down. Ang gagaling tatalino pala ng mga 3 PM service Halimbawa, nahulog ka sa hagdan. May mga Kristiyano magsasabi, nahulog ako sa hagdan. Inatake na naman ako ng demonyo. Di ba? Bakit? Alang nga naman mahulog kang paakyat. Kasi may law of gravity. Pag natapilo ka, mahuhulog ka talaga. Wala po yung kinalaman sa kabanalan mo. Minsan lang talaga kasi nag-i-effect yung laws of nature, pero hindi ibig sabihin kalooban ng Diyos na ikaw ay bumagsak. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maaksidente. Pero kung ikaw ay hindi mag-iingat, maaksidente ka talaga. Will ba ng Lord na maaksidente ka? Hindi. Pero ikaw kasi. Di ba? Ano ang sabi ng Genesis chapter 8:22? As long as the earth remains, there will be planting and harvest. Everybody say planting and harvest. So yung planting and harvest, law yan. Pag nagtanim, may aanihin. So wag kang mag-expect ng ani kung wala kang tinanim. Huwag kang mag-expect ng promotion kung di ka pumapasok. Huwag kang mag-expect graduate kung di ka nag-aaral. Come on, laws of nature. Alam nga namang hindi ka nag-aaral, 3 months kang hindi pumasok, Lord, makagraduate po ako. Sabi ng Lord, paano ka gagraduate? Hindi ka naman pumapasok ng school. Nagagas yung sinasabi ko mga kapatid. Now, kalooban ba ng Diyos na bumagsak ka? Hindi, choice natin yun madalas. Lalo tayo minsan sa pagkain ba? Lalo ngayong Pasko na naman yan. Crispy pata, lechon, leche pla, lahat ng matataba, tsaka matatamis, lahat ng maaalat, lahat lalagay mo. O anak, mag-pray ka na, pasalamatan mo ang Panginoon. Yes, Nay. Lord, maraming pong salamat sa mga pagkaing nasa aming harapan. Dalangin po namin, ito'y magsilbing kagalingan at kalusugan sa aming katawan. Sabi ng Lord, paano magiging kalusugan yan? Bakit may laws of nature? Pag di ka kumakain, mangangayayat ka. Pag kumakain ka ng taba, magkaka-fatty liver ka. Kalooban ba ng Diyos na magka-fatty liver tayo? Talagang ikaw nagsasabi niyan, Pastor, lahat tayo damay-damay na to. Amen? Hindi kalooban ng Diyos na tayo magkasakit, pero minsan may laws of nature that is taking place. Amen? Tingnan nyo ang eroplano, ang laki-laki niya, paano siya nakakalipad? Di ba? Paano yan nakakalipad? Ang laki-laki niyan, tayo nga, mas maliit pa dyan, di makalipad. Amen? Hindi ba pwede sabihin, yung eroplano nga nakakalipad, talon ako sa building, try ko lumipad. Di ka mamamatay ka, Brad. Amen? Bakit? Merong laws in place. Paano nga lumilipad? Pastor, may law of gravity, di ba? Everything must come up, must come down. Yes, pero above the law of gravity, merong law of aerodynamics.
Okay? So ang ginagawa ng mga magle-lesson tayo, okay? Yung mga eroplano, they have to reach a certain speed. And with the right wing shape, with the right thrust and lift, makakalipad sila, masusurpass nila yung law of gravity, at papasok sila sa bagong law, ang tawag aerodynamics. Kaya kanila nilang isustain ang kanilang sarili sa ere for hours. So ang law of gravity is taking place here, pero pagdating dun sa ataas, the law of aerodynamics, design ng Diyos yun. Hindi mo yun pwedeng baguhin. Ibig sabihin, you must cooperate. At hindi mo pwedeng sabihin, huwag kayong mag-alala. Dahil ako'y pastor, hindi babagsak ang eroplanong ito. Bakit? Wala bang eroplano na may pastor na nakasakay? Di ba? May mga bumagsak na eroplanong may pastor na nakasakay. So hindi porket tayo ay mananampalataya at pastor, ay automatic, o ligtas mo na yan. Bayaan mo, kahit na lasing yung piloto, hindi yan mapapahamak. Kahit na puyat yung piloto, hindi yan mapapahamak. Kahit umusok pa yung lahat ng engine yan, hindi yan babagsak. Kasi nga, pinurotektahan ng Panginoon yan. Hindi, may laws of gravity. Hindi porket Kristiyano tayo, yung mga laws na ito, bigla na lang mawawala dahil ginusto natin. Halimbawa, tumalong ka sa dagat, may pating. Nakita mo yung pating, takbo ka ngayon. Napansin mo, mahahabol ka ng pating. Baby shark hanggang lolo shark. Grandpa shark, di ba? Yung music pa naman, bilis, di ba? Talaga nung grandpa shark. Hinahabol ka ng grandpa shark, papa shark, daddy shark, ng baby shark, lahat hinahabol ka. Pwede ka bang huminto sabihin, oy, wag niyo akong kagatin, Christian ako ha? Tingin niyo ba yung pating mawawala ng gana pag alam niyang Christian ka? Hindi, kahit Christian ka, kakagating ka nun. Kasi yun ang kanilang nature eh. Amen? Kalooban ba ng Diyos na makagat ka ng pating? Hindi. Ikaw kasi, nagpatampisaw ka doon sa dagat. Alam mo may pating eh. Nakalagay na nga, shark alert. Ikaw naman, Christian ako, hindi ako makakagat niyan. I have the authority to trample on snakes and scorpions kasama shark. Wala. Natawa rin ako sinabi ko. Bakit ko yan sinasabi mga kapatid? Kasi we have to understand. May kalooban ng Panginoon sa ating maganda. Pero meron din pong effect yung ating mga actions and choices. Amen? Hindi porkit binasted ka, kalooban ng Diyos na mabasted ka. Bakit hindi mo lang ginalingan sa panliligaw? Baka hinatid mo hanggang kanto lang. Hindi mo hinatid hanggang bahay. Di ba? Nagpaputukan ng New Year, pampaalis ng malas. Ikaw ang naputukan, sino malas? Ikaw! Di ba? Kung nagpaputok ka ba, mapuputokan ba yung kamay mo? Hindi. Sisisihin mo ba ang Panginoon ng Lord naman? Inayaan ako. Sabi ng Lord, ikaw kasi nagpapaputok ka eh. Di ba? Alam mo na nga, binawal na nga ni President, Di ba? Kasi sinasabi ko, may laws of nature na involve. Kaya kailangan natin i-consider din ito na hindi lahat ng trahedya sa ating buhay ay kalooban ng Panginoon. Now, sana hindi kayo umalis lahat at inantay nyo yung tagpong ito. Kasi gusto kong balansehin na kaya ng Diyos pigilan ng laws of nature kasi ang Diyos mas makapangyarihan. Yes! Dahil sa kapabayaan ng piloto, pwedeng bumagsak ang eroplano. But God can miraculously save you. Pero ang tawag doon, miracle. At ang miracle, hindi araw-araw nangyayari. Kasi kapag ang miracle, araw-araw na nangyayari, hindi na milagro yun. Di ba? Kasi kung araw-araw na, hindi na siya milagro. Normal na siya. Pero hindi mo pwedeng i-angkla na, I believe in miracle, magpapabaya na ako. Okay lang gumawa ako ng wrong choices. Di ba? Dahil si Daniel, pumasok sa lions den, hindi siya kinagat ng lion. Try ko rin, pupunta ako sa Manila Zoo. Pupunta ako sa lion. Sasabihin ko, kung nangyari kay Daniel, mangyayari din sa... Hindi ka pa tapos, dilapa ka na. Amen? Anong sinasabi ko mga kapatid? God is a miracle working God. What I'm trying to say is this. Nagkamali man tayo ng desisyon sa nakaraan. Hindi man tayo nakinig sa instruction. Hindi man tayo nakinig sa prompting. Hindi man tayo naging close kay Lord. Hindi man natin inantay ang clarity. Hindi man natin inantay ang consistency. Nakapag-asawa tayo ng mali. Nakapag-asawa tayo ng maaga. Nalugi tayo sa negosyo. Nabaon tayo sa utang.
nagkaroon tayo ng relationship issue, nagkaroon ng struggle sa inyong pamilya, but God has the power to work all things together for the good of those who love God. Gusto ko kayo mga kapatid na mabuhayan ng pag-asa na kahit tayo ay nagkamali noon, ang Diyos natin ay may kakayahang ayusin ang lahat ng bagay na nangyari sa atin. Hindi man natin mabago ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang iyong kinabukasan. You just have to rely more and trust more to the Lord, and He shall direct you your path. You cannot change what's behind you, but you can always change what is in front of you. And that the best days of your lives are always in front of you. The best days of your lives are always ahead of you. Hindi man ilalaw ng Lord na ikaw ay masper sa isang pagsubok. Dumaan ka man sa matitinding challenges ng buhay, hindi mo ginusto. Pero ang Diyos natin ay may kapangyarihan na kung hindi man tayo na-exempt sa mga pagsubok, may kakayanan ang Diyos na tayo ay ilabas at isustain sa lahat ng mga pagsubok ng ating buhay. Hindi kalooban ng Diyos na mawalan ka ng mahal sa buhay ng pandemic. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay sa COVID ang iyong mga mahal sa buhay. May kakayanan ang Diyos na pigilan ng pandemya. May kakayanan ang Diyos na supernaturally bigla na lang mawala yung COVID virus. Pero dahil inalaw ng Lord na mangyari sa atin for the past 3 years, hindi ba milagro din na nakalagpas tayo after 3 years at nandito pa tayo at buhay na buhay? Hindi lang milagro na nawala ang COVID. Milagro din na nakalagpas tayo sa lahat ng mga pagsubok. Sa kabila ng katigasan ng ating ulo, sa kabila ng pagkawalan natin ng interes sa Panginoon, sa kabila ng pagkalimot natin sa Diyos, hindi nakalimot ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa mga pagkakataong hindi mo siya inabot, siya ang umabot sa iyo. Sa mga pagkakataong nakalimutan mo siya, inalala ka niya. Lahat ng tao, dinispise ka, ni-reject ka, pero ang Diyos tinanggap ka. And that in itself is already a miracle. Yes, we have to make the right decisions right now. We have to be careful with our decisions and make sure that the Word of God is clear to us. But I tell you this, it's not too late to change your life. It's not too late na magkaroon tayo ng changes sa ating buhay. God has the ability to work all things together for the good of those who love God. And whatever God has started in your life, He has the ability to finish it. And I pray in Jesus' name that all of us will finish this year strong. Lord, I cannot change my past, but I thank you for the God that I serve. It's the God who can turn all these curses into blessing. It's the God who can turn all that mess into a message. It's a God who can turn my test into a testimony. It's a God who can turn my trials into triumph, my labor to favor. You are a God who is able to do exceeding abundantly above all that we could think or imagine. You are a God, oh God, who is... Alam niyo mga kapatid, naniniwala ko ang disenyo ng Panginoon sa iyo. God designed you to move. You are not created to get stuck. You are not created to be stationary. Gusto ng Lord, you are transitioning and moving forward from glory to glory, from strength to strength, and from faith to faith. We want the next season of our life to be better than the previous season of our life. Wala naman po siguro sa ating nangangarap na kung gaano ka masalimuot ang 2022, ay baunin pa natin yan sa 2023. In fact, marami po sa atin ang nananalangin na, Lord, anumang bagay na pinagdaanan ko sa 2022, lahat ng heartbreak, lahat ng hirap, lahat ng failure, lahat ng bankruptcy, Lord, I pray that this season will be better than the next season. Hindi po masama mag-claim yan kasi ipinangako naman ng Panginoon na meron siyang magandang plano sa ating buhay. And God can live up to what He has promised. Kapag ang Diyos nangako, hindi siya katulad ng ex mo na hindi tumutupad. Kapag ang Diyos ay nangako, kapag ang Diyos ay nangako, siguradong tutuparin ng ating Panginoon. Ang tanong, kung ang Diyos ay tumutupad sa pangako, bakit marami pa ring mga churches ang hindi effective? Bakit marami pa ring mga Christians ang weak at mahina? Why do we meet a lot of people, they have houses but they don't have homes? Why do we meet a lot of people, they have money but they don't have peace? They have plans but they don't have purpose. Obviously, something is wrong. Ibig sabihin, people are not experiencing the power of God in their lives. We preach about the power of God, we sing about the power of God, we wrote songs about the power of God, but we've never experienced to the fullest the power of our God. No wonder there are so many people, so many Christians have little impact.
And my feasibility study for you today is for you to understand, hindi po natin talaga problema yung ating pinoproblema, kundi most of our problem has an underlying cause. Kung pagbabasihan natin yung text na binasa natin kanina, ang sabi ng scripture, meron daw isang farmer na naghasik ng buto, pare-parehong buto, pero bumagsak sa iba't ibang lugar. Yung unang binagsakan sa North Luzon Expressway, hindi tumubo. Yung pangalawang binagsakan sa thorny o sa mabato. Sa batuhan, hindi tumubo. Ang next na pinuntahan ay dun sa thorny o matinik, hindi rin tumubo. Pero yung buto na napunta sa good soil, yun ang namunga 100-fold, 60-fold, 30-fold. Mas marami sa kanyang unang inihasik. Ano ang reason kung bakit hindi tumubo dun sa tatlong lugar? Dahil ba sa buto? There's nothing wrong with the seed. Ang problema, sa soil. Sa lugar na pinagbagsakan ng seed. Kung titignan niyo uri ang verse, ang sabi doon, because there's no depth in their roots. Ibig sabihin, yung buto, gusto niya namang tumubo, gusto niya namang lumabas, pero wala siyang makapitang soil. At dahil hindi makapenetrate yung ugat, hindi lumago yung halaman. Alam niyo mga kapatid, this is a good illustration of many problems that we encounter in our life. Napansin ko mga kapatid that we are so focused on the fruit and we never gave attention to the root. Let me repeat. Many Christians nowadays, we are so focused on the fruit, on the harvest, but we give no attention to the root. In fact, kung titignan nyo ang Genesis, ang kinabagsakan ng humankind, fruit. Naalala nyo si Adam and Eve? Ang sabi ng scripture, when they saw that the fruit was good, they ate it. Ayaw nyo akong pansinin, ha? When they saw that the fruit was good for the eyes, but it doesn't mean it's good for the soul. It looks good, it tastes good, it smells good, but it doesn't mean it's good for your soul. Dahil nakafocus sa fruit, nakafocus sa bunga, hindi napagyan ng pagtuunan yung root. This is a picture of many problems that we encounter nowadays. Most of your problem is not a fruit problem, it's actually a root problem. Because if the root is compromised, the fruit will be jeopardized. Let me repeat. If the root is compromised, the fruit will be jeopardized. Kung titingnan nyo naman ang Bible, mga kapatid, dalawa lang naman po ang pagpipilian ng tao kung saan niya gustong kumampi. Ang sabi ng scripture, saan nyo ba gusto? Sa blessed life o sa cursed life? Sa abundance or sa barrenness? Sa sin or sa righteousness? May advantage kapag pinili mo ang tama, may disadvantage kapag pinili mo ang mali. Ang sabi ng scripture sa Proverbs chapter 12 verse 3, sin cannot offer security. Ibig sabihin, kung pipiliin mo yung maling side, walang security kapag pinili mo ang mali. Amen. Thank you. Amen, Pastor. Preach it. Hallelujah. Amen. Sin cannot offer security, but if you live right, you will be secure as a tree with deep roots. Meaning, kung may mali sa bunga, check the roots. I-check mo ang ugat, kapatid. What am I saying? Kung may mali sa mga buhay natin, hindi ko sinasabing laging ganito ang sitwasyon. This is maybe not an absolute truth. But if there's something wrong with your life, imbis na maghanap tayo ng masisisi, let us check the root. I-check mo yung values mo, work ethics mo, behavior mo, habits mo, convictions mo, because those are root systems of your life. Kasi kahit na gaano kataas ang pangarap natin, kung may mali sa values natin, walang mangyayari. Let me rephrase. Kahit na gaano kataas ang gusto mong marating, your attitude will determine your altitude. Yung skyscraper is an illustration of what really God wants for your life to be. Kahit anong floor na ho ang meron ka sa buhay mo, there's always another level for your life. Gaano ka man ka-successful, there's always another level for your life. At ang destiny na inilaan at pinagbayaran ni Kristo para sa iyo, kapatid, is skyscraper, hindi bonsai. Don't settle for less. Pero ang tanong, pag nagtatayo ka ng mataas na building, hindi ako engineer, dapat malalim din ang pundasyon na iyong itinatayo. If you want to grow higher, you have to dig deeper.
You want to grow up? You have to grow down. Lahat tayo madaling mangarap ng skyscraper. Lahat ng dreams, skyscraper. Pero walang gustong magbigay ng atensyon to check our roots. To build the right foundation. Gusto ng building, tamad maghukay. Ang first stage of building buildings, I believe, na pinaka-importante is for us to dig deeper. And when you dig, watch this, when you dig with a growth mindset. Pag nagpatayo ka ng bahay, ini-imagine mo na kagad kung gaano kataas yung bahay na gusto mo. 3rd floor, 4th floor, at yung lalim ng hukay mo nakadepende sa taas ng building na gusto mo. Mali ba yung sinasabi ko? O tama? Tama. Amen? Amen. So ibig sabihin, naguhukay ka pa lang, meron ka ng perspective kung ano gusto mo mangyari. So kung ikaw, kapatid, ay merong growth mindset, you will not just dig. You will dig deeper. Kung meron kang winner mentality, you will not just dig. You will dig deeper. Knowing na ang plano ng Panginoon sa iyo ay hindi lang pangkawayan, kundi pang skyscraper. At kung skyscraper ang plano ng Panginoon, kailangan mas malalim yung hukay natin. At pag naghuhukay ka, may pala ka kunwari, naghuhukay ka, amen, you are actually digging by definition, is actually turning the soil over. By definition, pag naghuhukay ka, binabaliktad mo lang yung soil. Bakit, Pastor? Because you are creating room for the plant to grow. Kaya ka naghuhukay. Actually, by definition, when you dig, you are making the soil light enough para magbigay ng room dun sa halaman na mag-grow. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Napakahalaga ho kasi ng soil sa agriculture. Kanina, engineer ka, Pastor. Ngayon, farmer ka naman. Grabe, daming alam ni Pastor. Kasi, kung ang digging ay important sa pagtatayo ng building, naniniwala ako, mga kapatid, na ang soil din ay importante sa growth mo. Bakit? Ang soil ho kasi ang nagbibigay ng nutrients sa halaman. Ang soil din ang kinakapitan ng ugat ng halaman. So ang question, kamusta yung soil na nasa paligid mo? Alam niyo kung bakit minsan kailangang idig? Kasi may mga soil na hindi okay. Kailangan yung soil maging mataba. Kaya nga mga kapatid, minsan nagtataka ka, determined ka naman, masipag ka naman, but because you are surrounded with bad company, you're not growing. You should check the soil. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, check the soil. Sa soil kasi sa agriculture, ang sabi ito ng survey 95% of our food depends on soil ecosystem. Think about it. 95% depends on soil ecosystem. So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan hindi lang mabuti at maayos ang buto, dapat ang soil mabuti rin. Amen? We have to dig deeper. We have to check the soil kasi yung seed na nilagay ng Lord sa'yo, yung skills na binigay ng Lord sa'yo, yung talent na ipinagkaloob ng Lord sa'yo, yung gift, anointing na binigay ng Lord sa'yo, may potensyal. Huwag mong hayaang kainin ng maling friends. Sama niyo na rin yung kumpanya. I was supposed to. Amen? Ang iyong skills and talent, you will not grow on the wrong soil. Do you understand, mga kapatid? Dig. May potential ka. So let's just continue to cast that seed. Alam niyo, mga kapatid, what you are doing right now, listening to the Word of God, is beneficial for your eternity and for your soul. Because you are allowing the Word of God, yung seed ng Word of God, na mag-plant sa iyong puso. Ang tanong, yung soil ba is good? Ang puso ba natin ay humble and open, teachable, to receive what God has for us? Sabi ng text na binasa na po natin sa Matthew 13 verse 3, listen, a farmer went out to plant some seed. Verse 4, as he scattered them, everybody say scattered. Scatter. Ang scatter ho kasi is, sa unang panahon, sabi po ng mga nabasa ko, mga kapatid, is that, nung unang panahon, when farmers are sowing, they usually use their hands. No? Yung buto, ini-scatter nila gamit yung kanilang kamay. So, ganun yung nangyari sa Matthew 13. May isang farmer na naghasik ng buto, iba-iba ang kanyang binagsakan because you are literally casting the seed.
In fact, ang Old English term dito ay broadcast. Ano sa TV and media, we call it broadcast because you are actually casting it on a broader place. Just like what we're doing right now. We are streaming this service live online nanggaling sa isang lokasyon, but the seed ay nakakast sa iba't ibang panig ng mundo. So sometimes walang problema sa seed. Minsan may problema sa tumatanggap ng seed. Etong Pastor Stephen na to, lagi akong pinapatamaan nito. Or, tinatama ako ng Lord ngayon. What kind of seed, what kind of soil are you? What kind of heart you have sa araw na ito? Because yung seed na yan, may potential. Yung personality, yung gift, yung talent na ipinagkaloob sa iyo ng Lord, may potential. At hayaan mo na ma-maximize natin yung anumang bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, anumang resources na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay masiguro natin na ma-maximize natin at yung potential natin bilang mga anak ng Diyos ay ma-maximize to the fullest. Kasi lahat ng mga seed, napansinin nyo, lahat ng mga achievements natin galing sa seed, sa idea. Yung business na naitayo mo galing sa dream. In fact, even our biological life galing sa seed. So yung seed may potential. So ibig sabihin, there's nothing wrong with the seed, pero minsan nagtataka tayo kung bakit hindi nagiging epektibo ang ating buhay. We have this what we call harvest problems. And usually, mga harvest problems natin are usually caused by a seed problem. Usually caused by a soil problem. If you don't like the fruit, you should check the root. Kung hindi natin gusto ang bunga, kailangan i-check natin yung ugat. Minsan madali tayong maghusga, madali nating ma-minimize yung achievement ng iba. Kasi nakafocus lang tayo sa harvest nila. Sa achievement nila. Nakapanalangin na rin po ko niyan. Lord, gusto ko mag-harvest. Ano mang pinangako mo sa akin, makuha ko sa aking buhay. Eh minsan pag nakakita tayo ng building na malaki, kunwari sa BGC, o kaya sa Makati, sabihin natin, oh, what a beautiful building. Pag nakakita tayo ng isang talented na person, sabihin natin sa kanya, wow, galing naman yan. Parang ang dali-dali lang sa kanya. Parang naturally gifted siya. Parang naturally anointed, naturally blessed, naturally talented. Most of the time, hindi sila naturally talented. Hindi mo lang nakita yung digging process. Hindi mo lang nakita yung grinding process. Hindi mo lang nakita yung planting process kasi nakatingin ka kagad sa harvest. Kasi tamad tayong mag-plant, gusto natin mag-harvest. Huwag mong i-shortcut ang harvest kung nasa digging stage ka pa lang, kapatid. Minsan sasabihin ng Lord sa'yo, keep digging, eliminate those unwanted amen, na mga elements sa yung soil. Sometimes God will ask you to leave some friends or decline some opportunities. Why? Because God wants you to grow in your God-given destiny. Do you agree, mga kapatid? Amen? So keep digging. Kasi kung tamad na tayo sa digging, I assure you, tatamarin ka pa rin kahit sa harvest. Pastor? Yun nga yung pinapanalangin natin, di ba? Na magkaroon tayo ng harvest. Minsan, di ba, pag nasa digging process tayo, pag tayo ay nag-uukay pa lang, nagbi-build pa lang ng foundation, inaayos pa lang ang values natin, nagsisimula pa lang tayo dun sa business natin. Kapag nagsisimula ka pa lang, minsan dinidespise mo yung small beginnings, correct? Kasi ayaw natin ng effort, ayaw natin ng work. Gusto natin shortcut kagad at magkaroon ng harvest. What if I tell you, mga kapatid, na yung conflict na pinagdadaanan mo may not be the hardest part of your journey? What if I tell you na kung mahirap ang planting, minsan mas mahirap yung harvest? Think about it. Di ba tayo may idea tayo na kapag harvest, lahat ng tinanim ko noon, aanihin ko na ngayon. Kaya maraming tao at mga nagtatrabaho ngayon, Pastor, ang pangarap ko makapag-retire as early as possible. Ano ang unang pumapasok sa isip nyo kapag retirement? Nasa dagat kayo, may mango juice, tsaka may mango juice na may payong. Correct? Yun yung idea natin ng retirement. Yung araw-araw nakahiga ka lang, sinusubuan ka ng grapes, pinapaypayan ka. Yun yung idea natin ng retirement. Kaya excited ka sa harvest. Kaya ikaw grinding. You're killing yourself to death. Hindi ka nagpapahinga because ang iyong pinaghahandaan is yung harvest time. Correct? But what if I tell you na minsan mas mahirap pa yung harvest kaysa sa planting?
Imagine mo kung nagtanim ka ng mais. Buong farm, 1 hektaryang mais. Pinag-pray mo, Lord, i-bless mo naman para umani. Umani ka. Ang daming mais. Harvest na. Pahinga na tayo. No. Hindi aanihin ng mais yung sarili niya. Kailangan may pumunta ng isa-isa dun sa mais para i-harvest siya. So harvest means work. Kaya marami sa atin ang nafo-frustrate kasi nag-pray ka ng promotion, binigay ng Lord yung promotion, ang inisip mo sa promotion, relaxation. Harvest na promote ako. Sabi ng Lord, okay, gusto mo ng harvest, promotion, here you go, promotion. After 2 years, tinestify mo pa yung promotion. After 3 years, Lord, ano ba naman tong trabaho to na binigay mo? Sabi ng Lord, di ba gusto mo ng harvest? Gusto mo ng promotion? Oo nga po, Lord. Eh bakit? Akala kasi natin yung promotion, relaxation. Promotion means more work. The company is paying you to absorb stress. Amen. Nung nagka-business ka, Lord, harvest. After 1 year, magkakaroon kami ng iba't ibang branch sa iba't ibang dako ng Pilipinas para makapagpahinga na ako. And guess what? Nung nalagay na yung 7 branches, hindi ka na makatulog, wala ka ng time sa family mo. Sabi mo, Lord, ba't ganito? Pinag-pray ko harvest. Sabi ng Lord, harvest nga eh. Yun nga lang, may mali tayong conception that harvest means relaxation. But harvest doesn't mean relaxation. Harvest means work. You have to work out and claim, possess the possession that God has entrusted into your life. Now you understand kung bakit 1 year ago, tuwang-tuwa ka sa blessing, right now, you are complaining the same blessing na ipinagpasalamat mo, at ang tanong mo ngayon, what happened to my miracle? Because of the wrong perspective. But we thank the Lord. Kung pinopromote ka ng Panginoon, kung i-expand ng Lord ang territory mo, ini-enable ka rin ng Panginoon para mapagtugumpayan ang iba't ibang mga challenges sa level that you are in right now. May concept kasi tayo, kapag blessed ang isang simbahan, walang problema ang isang simbahan. Hello? Na kapag maraming mga outreaches ang isang simbahan, we have a concept of church planting means relaxation. No. And I say this with all humility, my friend. What if the harvest that you are praying for is already here? But because you have a concept of harvest as relaxation, nakita mo na yung mais, ayaw mong anihin. Nabubulok na yung harvest, hindi mo mapakinabangan kasi tinatamad kang magtrabaho. Parehong hindi po madali. Pareho pong nagre-require ng dedication and commitment. Kaya nga po sinasabi ko, kung nahihirapan ka sa digging, dahil nakita mo yung iba nagfi-finishing na, ikaw nasa digging process pa din, nagpipintura na sila, ikaw naghuhukay pa rin, naglalagay na sila ng furniture, ikaw naghuhukay pa rin, huwag kang mag-settle for less dahil lang nagfi-finishing na sila. Amen. Nape-pressure kasi tayo dahil iba naglalagay na ng mga flower vase, naglalagay na ng kanilang mga kurtina, ikaw nasa digging process pa rin. Kaya ka gustong paulit-ulit na sabihan ng Lord, keep digging, kasi ang sinasabi ng Panginoon, sila hanggang 3rd floor lang, pero yung sa'yo pang skyscraper. You have to keep digging. Keep digging. Keep digging. At dahil nakita mo yung iba, mas maganda na na-achieve, mas malaki na ang sweldo nila sa iyo, nung nagbigay ng opportunity sa paligid mo, grinab mo agad. Ayoko na ng digging. Ayoko na ng hirap. May opportunity sa abroad, go for it. May opportunity sa isang kumpanya, the grass is greener on the other side, go for it, without even praying for it. You go for it. It is a great opportunity. But the question is that your assignment? Kasi kahit gaano kaganda ang opportunity, kung di yan ang assignment ng Lord sa iyo, don't do it. Don't do it. Hindi lahat ng opportunity blessing. Yung iba patibong. Ang sabi ng Bible, commit yourself to the Lord and He will establish your plans. Anong sikreto? I-commit mo ang sarili mo sa Panginoon. Kasi kapag kay Lord ka nakatingin at hindi sa katabi mo, kapag kay Lord ka nakatingin at hindi sa Instagram feed ng kapitbahay mo, ang sabi ng Scripture, when you commit yourself to the Lord, He will establish your plans. Maybe some of you are saying, Pastor, tingin ko hindi naman ako pang skyscraper because I don't have enough experience. I don't have the education. Hindi ako graduate sa isang prestiyosong eskwelahan. I'm not talented enough. In fact, Pastor, if you look at my life,
punong-puno ng gulo at kaguluhan ng aking buhay. Pag tinignan mo, pastor, ang buhay ko, lalo yung puso ko, hindi mukhang skyscraper. Mukhang gulo. Mukhang walang patutungan, wasak, durog. Puso ko, pastor, dinurog na naman. Pangatlo na to. May pag-asa pa ba, pastor? Pang skyscraper pa ba talaga? Mukhang hanggang dito na nga lang talaga ako. Na nakalimutan natin na lahat ng building bago itinayo, may gulo. May kalat. Naalala ko nung kinoconstruct tong lugar na to, ang gulo. Ang kalat. Naalala mo nung nagpagawa ka ng bahay? Ang gulo. Ang kalat. In fact, tugma rin yan sa agriculture. Kasi sa agriculture, gumagamit sila ng dumi para patabain yung lupa. They are using manure, waste, dung, D-U-N-G. Bakit? Ang sabi ng mga farmers, yung waste is a catalyst for growth. Oh! Yung waste ay catalyst for growth. Yung dirt ay catalyst for growth. Ang soil, lahat ng terrestrial life depends on the soil. We don't love the dirt. Kasi mabaho ang dirt. Ayaw natin ng construction phase ng digging process, madumi, mabaho. It stinks. It smells bad. And sometimes your relationship will stink during that process. Sometimes may mga friendship na babaho at friends na mabaho. May mga karir na mabaho. May mga finances minsan daraan sa pagbaho. Pero maraming salamat. Ang Diyos natin ay may ability to use the waste, the dung, the manure and the victory to work all things together for the good of those who love Him. Hallelujah! Hallelujah! Mabaho siya. Mabaho siya. Pero kung ito ang maghahatid ng paglago, Lord, bring it on. Bring it on. Kasi salamat, Lord, kasi anumang duming pinagdaanan ko, anumang under construction phase na pinagdaanan ng buhay ko, if you will just look 5, 10 years before where you are right now, ang dami mo makikitang gulo. Bago ka nga makapagluto ng masarap na pagkain, magulo yung kusina eh. Minsan nagre-reklamo tayo, ang gulo ng kusina namin. Salamat na lang din, may nailuluto ka, kaya magulo eh. Amen? And sometimes we despise this waste, we despise this dung because it smells bad. It's a waste. But we thank the Lord because your God has an ability to take what you think is wasted to bring you to your God-given destiny. Let me put it this way. Yung wasted relationships, quote and quote, is actually your fertilizer for growth. Your wasted opportunities are actually fertilizers for growth. Lahat ng mga mess and dung and wasted relationship and years in your life is actually your fertilizer to growth. So allow the Lord to remove all the thorns, all the obstacles that is keeping you from growing. You are a masterpiece, the Bible says. You are a masterpiece. In the making pa nga lang. Kasi nasa digging process pa ako. I'm a work in progress. So we never achieve perfection. Kasi alam natin ang perfection lang natin ay nasa ating Panginoon. So babalik at babalik pa rin tayo sa pundasyon. Huwag nating kakatamaran, kapatid, ang paghuhukay para makapagtayo ng tamang pundasyon. Kasi your finances will be challenged. Your relationship will be challenged. Your career will be challenged. May dadaang bagyo, may dadaang sakuna. And if your foundation is not deep enough, you will crumble and fall. Matthew 7:24-27. Everyone, therefore, basahin po ninyo, sabay-sabay tayo. Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and yet it did not fall. Why? Because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell.
with a great crash. Yung isa nagtayo sa bato, yung isa nagtayo sa buhangin, parehong binagyo, yung isa bumagsak, yung isa nanatiling nakatayo. Anong difference? Foundation. Anong sinasabi ng scripture? Yung mga taong nakarinig pero hindi pinapractice yung narinig, ay parang taong nagtayo ng bahay niya sa buhanginan. Bakit? Hindi mo in-apply yung natutunan. May wisdom kang nakuha, hindi mo natutunan. Nabasa mo, ang seatbelt nakakapagligtas ng buhay, ayaw mo mag-seatbelt. Because wisdom is applied knowledge. Madaling mag-acquire ng knowledge these days because of Google. But wisdom is applied knowledge. When you apply the word of God that you receive, when you apply the knowledge that God has given to all of us. So kung ano mang natutunan, sidetrack, kung ano man natutunan mo sa parents mo, sa boss mo, sa leader mo, sa churchmate mo, sa pastor mo, put them into practice. It's for your own good. Amen? Kapag sinabi nilang baguhin mo na, baguhin na. Easier said than done, Pastor? Yes. But it's for your own good. It's for our own good. Tigas ng ulo mo. Sabi mo, tigas ng ulo mo. Kasi ngayon, di ba? January 8, 2023. Sino po sa inyo tumalon nung December 31 sa pag-aakalang tatangkad pa siya? At nagkaroon ng mga New Year's resolution. Right? Sabi natin, this year, magda-diet na ako. This year, hindi na ako kakain ng matatamis. Ba't kumakain ka ng leche plan? Pastor, hindi ganun katamis. Mga palusot. Madalas akong ganyan, Pastor, tikman mo to. Hindi kasi ako mahilig sa sweets. Tikman mo to, Pastor, tikman mo to. Bakit? Hindi masyadong matamis. Nag-dessert pa, hindi naman masyadong matamis. Alam. Church, ang goal ko for this year, like our church, ang goal natin to establish 7 churches. Ang goal mo siguro sa buhay mo, magkaroon ka ng first million in your bank account. Maybe ang goal mo makapagpatayo ng sarili mong bahay this year. Maybe ang goal mo makapagtapos ng pag-aaral o makapasa sa board exam. Those are good goals. Unfortunately, madaling baguhin ang goals, mahirap baguhin ang habits. Let me repeat, madaling baguhin ang goals, mahirap baguhin ang habits. Kahit magbago tayo na magbago ng goals, kung hindi tayo magbabago ng habits, hindi natin ma-fulfill at magagawa yung ating mga goals. Bakit? May pattern na kailangang wasakin para tayo ay lumago doon sa destiny na pinapagawa at pinapapuntahan ng Panginoon sa atin. I don't know who is this for, pero yung 47 ex-girlfriend mo, it's not a mistake. It's a cycle. There is a pattern. Yung lumipat ka sa 14 companies in 2 years. Naka 14 companies ka na eh. Walang kwenta yung mga employer na yan. Sarili lang nila iniisip nila. It's not a mistake. Obviously, something is wrong. And you cannot grow if you are not free. You have to be free from that cycle, my friend. Gusto mong tumayog at tumaas, you have to be free from that cycle. I'm preaching to myself too. Gusto mong lumaya. Gusto mong lumago. Kailangan ma-free ka sa mga cycle na yan. And minsan, kapag hindi natin na-achieve ang mga plano ng Lord, hinuhusgahan natin ang ating sarili. I'm not talented enough. I'm not gifted enough. I'm not educated enough. But most of us, mga kapatid, hindi natin na-achieve yung mga dapat nating ma-achieve. Hindi dahil hindi ka talented. Hindi dahil hindi ka anointed, kundi ikaw ay trapped sa isang vicious and unproductive cycle na kailangan kang palayain ng ating Panginoon. We all need to be free from that cycle. Cycle of procrastination, kaya hindi tayo makapagdig. Vicious and unproductive cycle. We keep on feeding it. Sabi mo, magbago ka na, Stephen. I want to change. We all want to change. And if we really want na yung skyscraper destiny ay maranasan natin, Lord, enable us to change. Kasi naniniwala ako mga kapatid, ang true change, ang tunay na pagbabago, effortless. Kasi it is the grace of God that will enable you to change. Madalas tayo mag-preach sa ibang tao, magbago ka na, pero pagdating sa ating sarili, ako yan. Biruin mo, araw-araw ka nagpipreach, magbago na kayo. Pero ako mismo, pag pinipreach ko to sa akin sarili, mahirap din. I'm just being true to you. Tao din po ako, hindi naman tayo robot eh. Mahirap din talaga. Parang, pag nagliligawan pa lang kayo, sabi ng isa,
Yee. Huwag kang magbabago, ha? Huwag kang magbabago, ha? Nung naging kayo na, magbago ka naman. Di ba? After 3 years, naghiwalay. Oh, ba't naghiwalay kayo? Nagbago na siya, pastor. Ang gulo, sakit sa ulo, sakit sa bangs. Bakit? Amen? Kasi hindi talaga tayo mababago kung mali ang ating pinapakain. If we don't protect the soil, if we don't put the seed on the right ground. Amen. Whatever you feed, it will grow. Kung ego ang lagi nating finifeed, yun yung lumalago. If negative thoughts, yun ang lumalago. Kung doubt, yun ang lalago. Kung mediocrity, yun ang lalago. Kung fear, yun ang laging lalago. If you keep on digging on your history and not focus on your destiny, you will always settle for less. You will never achieve the God-given destiny that God has for you. Keep digging. Kung sinasabi ng Lord, magdig lang tayo. Kasi para tayo yung building na itinatayo ng Panginoon na may magandang plano siya sa ating buhay. And you have to work it out, my friend. You have to work it out, my friend. Work it out. Work it out. Amen. Work it out. Sino sa inyo nangangarap na makapagpatayo ng sarili niyong bahay one day? Okay. Kahit magpa-deliver tayo dito ng semento, ng buhangin, lagyan natin ng tubig, hollow blocks, pala, construction materials. Sabay-sabay nating tignan for 10 years. Magiging building ba siya? Hindi. Hindi yan magiging building pag tinignan mo lang. Evolution, pastor. Evolution. No. You have to work it out. The same thing with our destiny. Maganda ang plano ng Panginoon sa atin, skyscraper, but you have to start working it out. Verse 9, 1 Corinthians 3, I will close with this. For we are both God's workers. You are God's field. You are God's building. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it. But whoever is building on this foundation must be careful. Why? For no one can lay any foundation other than the one we already have. Sino? Jesus Christ. Sabihan nyo na ako ng corny, sabihan nyo na ako ng cheesy. Pero let me tell you this, global family, you have to go back to the basics. Huwag mong katamaran ng basics, kapatid. Sabihan mo na akong corny, dig deeper in God. Cheesy. Why? Because basics, essentials, napakahalaga nito para ma-achieve natin yung devotional time natin with the Lord, yung attending natin ng Sunday service every Sunday, reading the Word of God, praying to the Lord, worshiping His name. Those are essential things that you have to watch out, to be rooted, maging malalim yung ugat natin so that we will fulfill our God-given destiny. Go back to basic. Kasi, if there's something wrong with us, let's say for example, lumapit ka sa isang doktor. Sabi mo, Dok, may problema po ako eh. Hindi po ako kumakain, hindi po ako natutulog, hindi po ako nag-e-exercise, ang sama po ng pakiramdam ko. Ano po kayang dapat kong gawin? What do you think ang i-advise ng doktor sa kanya? Pastor, Dok, ba't ganun? Ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako natutulog, hindi ako kumakain, hindi ako nag-e-exercise. Ano kaya sasuggest ng doktor sa kanya? Hindi ako doktor, no? Pero I think, ang sasabihin ng doktor siguro, siguro, try mo munang umuwi, matulog ka, kumain ka, mag-exercise ka, and if symptoms persist, go back to me. Correct? Anong sinasabi ng doktor? Go back to basics first. Baka mamaya, Pastor, Dok, hindi ako makatulog. Cancer ba to, Dok? Mahirap mag-assume at mag-conclude agad based on this because you have to go back to the basics first. You have to go deeper in the Lord because your potentials are paralyzed, because you are trapped in that cycle. Go back to basic.
Pray to the Lord. Maglaan ng panahon every morning to talk to your God. Maglaan ng panahon to read some books. Read the Word of God. Bumalik ka sa nakagawian mo. Masyado ka nang busy, hindi ka na nga nakakapagbasa ng libro katulad dati. Paggising mo ngayon, diretso ka na kagad sa shower. Dati, nakakapagmuni-muni ka pa. 10 minutes. Let's go back to that basics. Balikan natin. Kasi naniniwala ako mga kapatid, na kung pagtsatsagaan natin at pagkakatiwalaan natin ang Panginoon sa planting, sowing, and digging season of our life, siya ang bahala. Healthy things will always grow. Take care of the root, and you will grow. At kung dumating yung pagkakataon na ibigay sa atin ng Lord ang harvest, claim it and receive it. And say, Lord, enable me for me to be able to accomplish what you have purposed para dito sa bagong season, sa bagong lugar na pinaglagyan mo sa akin. Huwag tayong masyadong excited lang sa victory, ayaw natin ng battle. Masyado tayong excited sa conquering, ayaw natin ng conflict. Sometimes victory includes conflict. Sometimes victory includes battle. And if it means na kailangan ko magdig at magdig ng magdig hanggang ma-reach ko yung fullness of my potential, Lord, I will trust you. I will trust you. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon, because I know that the better the foundation, the longer that it will last. Magtatagal ako kapag tama ang aking pundasyon. Hindi ko man makita yung wow sa now. Pero magtitiwala ako, Panginoon, na yung prosesong gusto mong pagdaanan ko, pagdadaanan ko. Huwag ka masyado excited sa platform na ayaw mong dumaan sa process. Dahil feeling mo na pag-iiwanan ka na and you are losing opportunity. No, you are growing your roots. Be patient. You are growing your roots. Be patient. Trust the Lord. Don't rush. Be patient. Trust Him. Trust His word. Be patient. You want it right now or you want it right? Your choice. Keep on digging. As long as sinasabi ng Lord na magdidig lang tayo at mag-uukay tayo, Lord, we will trust you. We will keep on digging. Mas malalim para sa mas mataas na pagtawag mo sa aking buhay. I don't know who is this for, but I can sense that some people here in person, in those who are, maybe somebody who is joining us online, alam mong may mataas na pagtawag ang Panginoon sa iyo, but you are afraid to take that step out of your boat, out of your comfort zone. Kasi you are underestimating